Sa kailaliman ng isang madilim na kuweba, biglang umalangaw ang isang galit na boses, isang nilalang na desperadong hinahanap ang maliit na uod at handang pumatay para rito. Dahan-daang pumasok ang grupo ni Lin Tian, dala ang Heart of Apollo na nagsisilbing liwanag sa gitna ng nakakakilabot na dilim. Dahil sa liwanag nito, kahit ang mga walang kakayahang makakita sa gabi ay unti-unting nasalayan ang nasa paligid. At doon nila nakita, isang mabangis na halimaw na may pulang balahibo, gas-gasin at nakakatakot ang anyo, tahimik na nakaupo habang mahigpit na hawak ang isang snow spirit. Sa tono nitong puno ng galit at kalupitan, pinagbabantaan nito ang snow spirit, sinasabing kahit may kakayahan itong mag-resurrect, paulit-ulit niya itong papatayin hanggang hindi na ito makabalik. Habang hinihigpitan nito ang hawak, handa na sana nitong durugan ang snow spirit, pero sa isang iglap, isang palaso ang tumama sa kamay nito. Napahiyaw ang halimaw sa sakit, at agad na bitawan ang snow spirit. Napansin nito ang presensya ng mga intruder at dahan-daang lumingon sa entrance. Sa madilim na loob ng kuweba, kumikinang ang malamig nitong mga mata, puno ng tuso at panganib. Ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ay kumalat sa hangin, halos ikasuka ng lahat. Sa entrance, nakahanda ang grupo ni Lin Tian sa laban. Si Elf Mother ang bumaril ng palaso. Galit na galit, sumigaw ang halimaw, tinatanong kung sino ang mga ito at bakit sila ng ahas pumasok sa kanyang teritoryo. Ngunit hindi ito pinansin ni Lin Tian. Sa halip, ngumiti siya at tumingin sa Snow Spirit, tila tinatanong kung ito ba ang target na gusto nitong ipabagsak. Ipinahiwatig ng Snow Spirit ang kanyang pagsang-ayon, handa siyang sumunod kay Lin Tian basta't hindi siya aabusuhin tulad ng dati. Nang makita ng halimaw ang Snow Spirit sa balikat ni Elf Mother, lalo itong nagngit-ngit sa galit. Sinumbatan nito ang nilalang, sinasabing pinalaki niya ito ngunit nagtaksil pa rin. Ngunit bigla itong natigilan nang mapansin ang man-eating eagle. Sa mapanlit na tono, kinutya nito ang ibon, tinatanong kung saan napunta ang dati nitong pakpak at nagbiro pa na lulutuin iyon. Lalong uminit ang ulo ng man-eating eagle at handa na sana itong umatake, pero pinigilan siya ni Lin Tian. Dahil dito, lalo pang natawa ang halimaw. Minaliit nito ang grupo, lalo na si Lin Tian, tinatawag itong basurang goblin. Ngunit biglang sumabog sa galit si Berserk Goblin. Inactivate niya ang kanyang kapangyarihan, at sa isang iglap, ilang malalakas na energy beam ang tumama sa halimaw. Sa loob lamang ng isang segundo, halos mabura ang itaas na bahagi ng katawan nito. Ngunit nanatiling alerto ang grupo ni Lin Tian. Tama nga ang hinala nila, hindi ganoon kadaling mapatay ang nilalang. Unti-unting nagsama-sama ang snow sa paligid at muling binuo ang katawan nito. Muling umalangaw-ngaw ang mapanuksong boses nito, sinasabing malakas nga sila, pero kulang pa iyon para talunin siya. Ipinagmalaki nitong sa lugar na iyon, sa gitna ng yelo at nyebe, imposible siyang patayin, dahil isa siyang Diyos doon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nabuo muli ang kanyang katawan. Sa isang galaw ng kamay, agad siyang lumikha ng isang napakalakas na blizzard. Sa loob ng ilang segundo, nabalot ng malakas na snowstorm ang buong kuweba. Halos wala nang makita ang grupo. Ang makapal na nyebe ay parang pader na humaharang sa paningin. Sa gitna ng kaguluhan, patuloy na umuugong ang nakakatakot na tawa ng halimaw mula sa kung saan-saan. At sa gitna ng bagyo, ipinahayag nito ang kanyang kapangyarihan, na siya ang pinakamalakas na lord sa lugar na iyon, at mamamatay ang lahat sa kanyang walang katapusang blizzard. Sa gitna ng papalapit na blizzard, agad na yumuko si Alice at naghanda para umatake. Ngunit bago pa tuluyang makakita ang snow monster sa nangyayari bigla na lang itong napaire piraso, parang hinati sa hangin. Ikinwento na ang galaw ni Alice ay sobrang gone at elegante, parang walang effort. Inaasahan niyang mataas ang defense ng kalaban, pero sa gulat niya, ang pakiramdam ng paghiwa rito ay parang pagputol lang ng cake, sobrang dali. Sa di kalayuan, muling nabuo ang katawan ng snow monster. Nanginginig ito, bakas ang matinding takot sa mukha. Hindi nito maintindihan kung ano ang nangyari, pero ramdam niya ang isang napakabigat at nakakatakot na pressure. Kahit pa kaya niyang mag-resurrect ng paulit-ulit, nanginginig pa rin siya, isang takot na nanggaling mismo sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ayaw na niyang maranasan ulit iyon. Samantala, itinaas ni Lin Tian ang output ng Heart of Apollo. Sa isang iglap, natunaw at naglaho ang yelo sa paligid nila, parang hindi ito kailanman umiral. Sa malayo, napako sa lugar ang snow monster, puno ng takot habang nakatitig sa artifact. Bigla niyang naramdaman ang malamig na presensya ng kamatayan.
Bago pa siya makagalaw, si Gubudi na may kakayahang maging invisible, ay umatake na. Walang pag-aalinlangan, itinusok nito ang dagger diretso sa dibdib ng snow monster, bamutas ng malaking sugat. Agad na namatay muli ang nilalang, ni hindi man lang nakasigaw. Sa isip nito, naghalo ang matinding galit at takot. Hindi nito matanggap na sa sarili nitong teritoryo, siya pa ang nalalamangan. Galit na sumigaw ito, ipinahayag na siya ang ruler ng nagyayelong lupain. Ngunit hindi na siya pinansin. Sumunod na umatake ang man-eating eagle. Sinabi nitong siya na ang susunod, at walang awang sinugod ang kalaban. Sa bilis nito, halos maging after-image na lang ang anyo habang hinihiwa ang hangin. Ang matatalim nitong pakpak ay parang mga blade na sumisira sa lahat ng madaanan. Sa walang tigil na pag-atake, paulit-ulit na namatay ang snow monster, 12-12 beses sa loob lamang ng maikling panahon. Kahit kaya nitong mabuhay muli, ramdam na ramdam pa rin ito ang sakit sa bawat pagkamatay. Sa wakas, napuno na ito. Sumigaw ito ng tulong at nagmakaawa na itigil ang pagpapahirap. Hinamon pa nito ang grupo na lumaban ng one-on-one. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na agad ito nag-resurrect. Huminto ang blizzard, at ang katawan nito ay bumagsak sa lupa, naging parang bundok ng nyebe na pilit gumagapang palayo. Ramdam nito na kung mamamatay pa siya muli, tuluyan na siyang mababaliw. Doon na nagsalita si Lin Tian, kalmado ang boses. Sinabi niyang walang silbi ang pagpapahirap kung hindi rin naman ito mamamatay. Inutusan niya ang lahat na umatras. Pagkatapos, tinaasan niya palalo ang output ng Heart of Apollo, lampas 1,000 degrees. Isang napakalakas na apoy ang sumiklab at agad nilamon ang snow monster. Ang yelo sa paligid ay hindi na natunaw, diretsyong naglaho sa singaw. Unti-unting natunaw ang katawan ng nilalang, naging parang malabnaw na likido sa lupa. Habang papalapit si Lin Tian, ramdam ng snow monster ang isang bagay na hindi nito kailanman naranasan, ang tunay na kamatayan. Hindi na simpleng pagkamatay, kundi tuluyang pagkawala. Sa takot, nagmakaawa ito, pilit gumagapang palayo habang sinusubukang buuin muli ang katawan nito. Ngunit sa ganitong kalagayan, halos wala itong bilis. Lumapit si Lin Tian, parang isang hukom ng kamatayan. Sinabi niyang hindi siya pumunta roon para lang makipaglaro, kundi para tapusin ito. Sa desperasyon, sinubukan ng snow monster na makipag-areglo. Sinabi nitong isa lamang itong misunderstanding at nagbabala pa na isa siyang Northern Lord, at magagalit ang Demon Lord kapag pinatay siya. Ngunit hindi ito pinansin ni Lin Tian. Sumugod siya, at sa tindi ng init, nagsimulang magliyab ang katawan ng snow monster. Umalangaw-ngaw ang matinding sigaw nito habang unti-unting natutunaw. Nagsusumamo ito na tumigil, pero huli na ang lahat. Ang anyo nito ay tuluyang nag-collapse, ang mukha'y naging baluktot na masa bago dahan-daang tumulo pababa, nawawala sa anyo at existence. Sa mga huling sandali ng laban, tuluyang nag-deform ang katawan ng snow monster. Unti-unting natunaw ang mukha nito, bumagsak at tumulo na parang yelong natutunaw sa sobrang init. Halos hindi na ito makagalaw, kahit isang kibot, imposible. Dahan-dahan itong nauupos, parang kandilang nauubos ang apoy. Habang pinagmamasdan ni Lin Tian ang kalagayan nito, may naalala siyang kakaiba. Lumapit siya, kumuha ng maliit na bahagi ng katawan nito, at tinikman. Sandaling natahimik siya, saka bahagyang ngumiti, parang nagulat sa lasa. Para raw itong strawberry ice cream. Dahil doon, kumuha pa siya ng ilang piraso at kinain ulit. Napuno ng galit at sakit ang snow monster. Halos mapunit ang boses nito habang sumisigaw, galit na galit dahil kinakain na mismo ang katawan niya sa harap niya. Pakiramdam niya'y hindi lang siya pinapatay, pinapahirapan pa siya. Biglang may notification, nakakuha si Lin Tian ng bagong skill, Blizzard Environment. Saglit siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pagtikim ay makakakuha siya ng ganitong ability. Pero kahit ganoon, alam niyang hindi sapat iyon. Hindi niya kakayanin ang matinding lamig ng environment na iyon kung wala siyang resistance. Dahil doon, ginamit niya ang mutant fusion, at sinipsip pa ang mas malaking bahagi ng katawan ng snow monster. Layunin niyang makuha ang kakayahang mabuhay sa matinding lamig, pati na rin ang skill nitong regeneration in ice and snow. Habang ginagawa iyon, halos mawala ng malay ang snow monster sa sobrang sakit. Sumisigaw ito ng paulit-ulit, halos mawala ng katinuan. Nang bigla nitong mapansin kung anong parte ang kakainin ni Lin Tian, napasigaw ito sa takot, ipinapakiusap na huwag galawin iyon dahil mahalaga sa kanya.
Sa puntong iyon, napangiwi si Lin Tian at agad na itinapon ang hawak niya. Halos masuka siya, napaatras ng mabilis. Napagtanto niyang muntik na siyang makakain ng isang bagay na hindi niya dapat kainin. Agad siyang tumigil. Samantala, halos mabaliw na ang snow monster. Sumisigaw ito sa sakit, galit, at desperasyon. Unti-unti nang nawawala ang katawan nito, pero bago tuluyang maglaho, nagawa pa nitong magbanta. Sinabing hindi siya patatawarin ng Demon Lord at hihintayin siya sa kabilang buhay. Pero sa halip na hayaang matapos iyon, biglang nagbago ang isip ni Lin Tian. Pinatay niya ang Heart of Apollo at naging malamig ang kanyang boses. Hindi raw niya hahayaang mamatay ng ganoon kadali ang nilalang. Mas nararapat daw itong pahirapan pa, pati kaluluwa nito ay durugan. Hindi naintindihan ng Snow Monster ang ibig niyang sabihin, pero ramdam nito ang panganib. Sa instinct nito, agad itong tumalikod at tumakas. Alam nitong kapag nagtagal pa ito kahit isang segundo, siguradong katapusan na niya. Habang tumatakas, pilit nitong ni-regenerate ang katawan nito at sumisigaw ng galit at puot, nangakong babawi at paghihigantihan si Lin Tian. Maya-maya, dumating ang grupo ni Lin Tian. Nagtaka ang Maniting Eagle kung hahabulin pa ba nila ang kalaban. Pero kalmado lang si Lin Tian, sinabi niyang hindi na kailangan. Sigurado raw siyang babalik din ang Snow Monster, pati na rin ang Water Monster Lord. Ang tono niya ay kalmado, pero may halong malamig na intensyon na sapat para magdulot ng kilabot sa sinumang makarinig. Hindi na kumontra ang Man-Eating Eagle. Alam niyang may plano si Lin Tian. At higit sa lahat, malinaw na hindi pa niya balak patayin ang mga iyon, dahil alam niyang may rule sa Great Tomb na hindi pwedeng basta-basta labagin. Sa loob ng Great Tomb, parehong sugatan at wasak ang loob ng Water Monster Lord at Snow Monster. Pareho silang umiiyak, habang nagrereklamo sa kanilang sinapit. Ikinwento nila kung paano winasak ng goblins ang kanilang mga tribo, pinatay at kinain ang kanilang mga kasama, at ginawang breeding tools ang mga natitirang babae. Ibinuhos nila ang lahat ng galit, takot, at hinanakit, lalo na kay Lin Tian, na hindi lang sila tinalo, kundi dinurog ang kanilang dignidad. Sa pinakataas ng lugar, tahimik na nakaupo ang mga makapangyarihang nilalang, si Rebecca at ang pinuno ng Great Tomb, ang embodiment ng Ultimate Darkness, ang Skeleton King na si Veronica. Sa loob ng madilim na sanctuary, bumigat ang atmosfera. Tahimik pero puno ng nakakatakot na presensya, na parang anumang oras ay may mangyayaring mas malala pa. Habang nagrereklamo ang dalawang lord, kapansin-pansin na wala ni isa sa mga demonic beings ang nag-react, parang wala silang narinig. Tanging si Rebecca lamang ang sumulyap sa Water Monster Lord at sa Snow Monster, at may halong pangungutya niyang ipinahiwatig na nakakahiya para sa dalawang Great Lords na matalo ng ganoon kadali. Bago pa man makasagot ang dalawa, biglang nagsalita ang Skeleton King na si Veronica. Sa malamig at mabigat na boses, iniutos niya kay Rebecca na dalhin ang dalawa sa Goblin Tribe. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa kung ano ang dapat gawin, alam na raw iyon ni Rebecca. Pagkatapos magsalita, nilamon ng kadiliman ang kanyang katawan at tuluyang naglaho. Dahil doon, agad na puno ng pag-asa ang Water Monster Lord at ang Snow Monster. Nakaluhod silang nagpapasalamat, naniniwalang ipaghihiganti sila ni Rebecca. Ilang sandali lang, sa gitna ng Goblin Tribe, sumiklab ang isang haligi ng violet na liwanag na tumagos sa langit, senyales na may dumating mula sa Great Tomb gamit ang teleportation system. Sa oras na iyon, abala si Lin Tian sa pamamahala ng tribe. Napatingala siya at kumunat ang noo nang makita ang kakaibang liwanag. Ipinaliwanag ni Gobo na habang wala siya, may mga tao mula sa Great Tomb na dumating at nag-install ng teleportation system, at hindi nila ito napigilan. Nanatiling kalmado si Lin Tian at inutusan ang lahat na ipagpatuloy lang ang ginagawa nila. Siya na raw ang bahala sa sitwasyon. Sa kalangitan, dahan-daang bumabas si Rebecca, lumulutang ilang metro mula sa lupa, naglalabas ng napakalakas at dominante niyang aura. Kasabay niyang bumagsak ang Water Monster Lord at Snow Monster, kahit nanginginig, pilit pa rin silang nagpapakita ng tapang dahil may kakampi na sila ngayon. Bahagyang ngumiti si Lin Tian at may halong panunuya niyang naisip na inaasahan niyang darating ang Demon Lord, pero si Rebecca ang dumating. Samantala, ang Water Monster Lord ay galit na galit. Kahit sugatan, sumigaw siya na ngayon na ang araw ng paghihiganti at gusto niyang iparanas kay Lin Tian ang sakit ng masunog ng buhay. Pero si Rebecca, pagdating niya, hindi man lang tumingin kay Lin Tian. Inilibot niya ang tingin sa paligid at may halong pagkasuklam niyang napansin ang lugar.
Para sa kanya, parang isang breeding farm ang buong tribe, at nagulat pa siya sa dami ng goblins, isang bagay na hindi pa niya nakita sa buong kasaysayan. Inamin niya na kahanga-hanga ang paraan ng pamumuno ni Lin Tian, at kaya niyang sakupin ang isang human city. Sa isang banda, kinilala niyang karapat-dapat si Lin Tian sa posisyon bilang Great Chieftain. Ngunit bigla siyang napatigil. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya si Alice na lumabas mula sa tent, suot ang itim na armor at naglalabas ng mabigat at nakakatakot na aura. Naalala ni Rebecca na nakita na niya ito dati bilang isang sword saint, pero ngayon, ibang-iba na ito. Mas malakas, mas mapanganib. Lumapit si Alice kay Lin Tian at malamig na nagtanong kung kailangan ba niyang alisin ang mga istorbo. Pero kalmado lang siyang pinabalik ni Lin Tian sa loob ng tent. Sinabing hindi na kailangan. Dahil sa eksenang iyon, lalong naguluhan si Rebecca. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang sword saint ay kusang sumusunod at tumatawag pa ng "My Lord Emissary" sa isang goblin. Samantala, ang ibang goblins ay tuluyang nabighani sa kagandahan ni Rebecca. Namula ang kanilang mga mata at halos malunod sa pagnanasa habang nakatitig sa kanya. Nina si Lin Tian at diretsyong tinanong si Rebecca kung bakit siya naroon. Kung pinadala siya ng Demon Lord, hindi naman siguro para tumayo lang doon. Habang pinagmamasdan siya ni Rebecca, lalo siyang na-curious. Napansin niyang iba si Lin Tian kumpara sa ibang goblins, kalmado, walang bahid ng pagnanasa, at tila hindi naaapektuhan ng kanyang presensya. Sa isip niya, hindi ito normal. Habang lalong nagiging kakaiba ang sitwasyon, isang tanong ang bumabalot sa isipan ni Rebecca, ano ba talaga si Lin Tian? At kapag nalaman niya ang sagot, magiging kaalyado ba siya o kalaban? Mag-like at mag-subscribe para matuklasan ang susunod na mangyayari.